Handang humarap sa mga kaso si Pastor Apollo Kibuloy kung ipapangako raw na hindi siya ibibigay sa Amerika. Yan ang sinabi ng kanyang kampo. Sa ikawalong araw naman ng paghahanap sa kanya, nakapaskil o nagpaskil ang pulisya ng wanted poster sa mismong bakod ng compound ng Kingdom of Jesus Christ. Nakatutok si Jonathan Andal. Yes, may ganito, pero this is a private property. Ipinaskil ng mga pulis ang wanted poster ni Pastor Apollo Kibuloy at mga kapwa-akusado nito sa bakod mismo ng KOJC o Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Pero kaagad itong ipinatanggal ng isa sa mga abogado ng KOJC na nakasagutan pa ang mga pulis. Sa huli, ipinaskil na lang ang mga wanted poster sa labas ng compound. Kaninang madaling araw, muling ginamit ng PNP ang Proton Elic LB8, isang high-sensitivity metal detector sa loob ng holding room ng KOJC Cathedral para ma-detect ang mga nakabaon na metal. 8 araw na ngayon ang paghahanap kay Kibuloy sa KOJC compound. Kamakailan, sinabi ng kampo ni Kibuloy na haharapin niya ang mga kaso sa kanya kung gagawa ng kasulatan si Pangulong Bongbong Marcos na hindi siya ibibigay sa Amerika. Pero sabi ng DOJ, hindi nila mapapangako yan dahil may extradition treaty ang Pilipinas at Amerika. Kasi obligasyon natin meron tayong extradition treaty eh. So, yung sinasabi niya na guarantee, no one in government can give that guarantee, strictly speaking. Sagot naman ng abogado ng KOJC, kung pagbabasihan ng Section 48 ng RA 11479, merong ban o pagbabawal sa extraordinary rendition para sa mga akusado o convicted sa terorismo. Paano pa raw kaya sa kasong human trafficking? It is within the President's power to execute a written document that he will not extraordinarily render Pastor Apollo Kibuloy to the United States of America. It is within his power because a citizen is entitled to the protection of his own president. Sabi naman ng kalyado ng mga Duterte na si Atty. Salvador Panelo, nakausap niya si Kibuloy 8 buwan na ang nakararaan. Natatakot daw itong madukot ng Amerika, kaya tiwala siyang hindi raw ito lalabas ng bansa. Nakausap ko yun si Pastor Kibuloy. I think 8 months before this happened. 8 months ago. Nagsumbong na siya sa akin. Sabi niya, alam mo Sal, yung mga kaso ko sa Amerika, galit sila sa akin. At ang latest na informasyon ko, i-rendition nila ako. Ah, you mean yung ina-abduct, tapos dinadala sa isang lugar, pinapatay nila. Oo, gagawin nila sa akin yun. Kaya natatakot ako para sa sarili ko. That's one reason sa tingin ko kung ba't ayaw niyang lumabas. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Iginiit ng legal counsel ng Kingdom of Jesus Christ na violation sa property rights ang umano'y drilling operations sa PNP sa kanilang compound. Sa isang news conference, sinabi ni Attorney Israelito Torion na tinangka umanong kunin ng SWAT team ang scanner sa KOJC compound. Iligan din daw ito sa ilalim ng Article 435 ng New Civil Code. Dagdag ni Torion, unnecessary deprivation of the property rights of an owner din daw ang pagbabawal sa mga KOJC members na pumasok sa kanilang katedral. There was no legal ground for the SWAT team. Why? SWAT team can only be invoked pursuant to the PNP Memorandum Circular if there is a need for lethal force to be employed. There was no terrorism action here, no kidnapping, no murder reported, so therefore there was no reason for SWAT team to enter. Sinusubukan pa bakuna ng reaksyon dito ang PNP. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.